Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title: kahit kami nasa baba, at least masarap ang tulog namin. Nagbigay ng diretsahan at emosyonal na reaksyon ang radyo host na si DJ Chacha kaugnay sa kontrobersyal na pahayag ni Vilma Santos na umani ng batikos matapos mag-viral ang linyang tumutukoy sa pagiging nasa taas at nasa baba. Sa gitna ng umiinit na diskurso online, ipinahayag ni DJ Chacha ang kanyang saloobin na umani rin ng malawak na reaksyon mula sa mga netizens. Para sa kanya, hindi nasusukat ang dangal ng isang tao sa estado ng buhay, kundi sa konsyensya at paraan ng pamumuhay. Agree ako dito. Sabi niya, kahit kami nasa ibaba, at least masarap ang tulog namin sa gabi dahil wala kaming tinatapakang tao. Tsaka malinis yung pinapangkain natin sa pamilya. Ang pahayag ni DJ Chacha ay malinaw na sagot sa sentimentong umusbong mula sa viral na pahayag ni Vilma Santos na iniugnay ng marami bilang pagmamataas at pagmamaliit sa mga karaniwang mamamayan. Okay, so in fairness kay Governor Vilma Santos, nagpaliwanag siya. Mayroong press release ang Office of the Governor na hindi daw ganon ang kanyang pinupuntirya. Ang kanyang tinutukoy daw mga fake news. Ano daw, magbantay daw tayo na wag lang basta-basta maniwala sa mga fake news. Ba't ako, pinanood ko yung kanyang salita. Very clear man yung sinabi niya na kaya kami tinitira dahil nasa taas kami. Sila na tumitira nasa baba. Very, very clear yung pahayag na yun. Kaya bahala na ang taong bayan kung alin ang paniwalaan nila. Basta ito na ngayon sa age of social media, hindi ka na basta-basta magbitiw lang ng salita dahil babatikusin ka talaga ng taong bayan. Hindi kagaya noon na mainstream media lang, yun lang ang source ng balita. O ngayon, ang daming mga vloggers na nagpapaliwanag. So ang lesson learned dito is bilang public official, huwag balat sibuyas. Merong desisyon ng Korte Suprema tungkol niyan. Sabi ng Korte Suprema, yung nakalimutan ko na yung detalye, basta ito. Sabi ng Korte Suprema, kung ikaw public official, it's incumbent upon you, your office, na batikusin ng mamamayan dahil parte yun ng demokrasya. Kaya kung gagawa ka ng mabuti, hindi ka naman babatikusin ng mga netizens, di ba? Yung ginawa ng husband niya ay talagang sobra naman yun. Pinakialaman nila ang pera ng PhilHealth, 60 billion. Hirap na hirap ang mamamayan pag na-hospital, kaunti ang benepisyo. Tapos sabi nila excess funds daw yun, kaya ginamit sa flood control projects. So ngayon nagsalita ang Korte Suprema, unconstitutional. So kung ano-ano pang rason palusot ni Executive Secretary Recto na common sense lang daw yung ginawa niya. Ano man sabi niya, yung ginawa niya daw is politically wrong but economically correct. Ano ba yan? Very clear yung batas na yung sin tax law ang makolekta sa mga sin products papunta lang sa health. Very clear yan. Very clear sa universal healthcare law. Para lang sa ano yun, ginamit mo sa ibang bagay. Yun, kinasuhan. Believe ako sa mga ordinaryong citizens, yung Save the Philippines Coalition, nagsampa na ng plunder laban kay Executive Secretary Recto. So kung ano ang kinahinit nito sa ombudsman, pagtiwalaan muna natin ang ombudsman. Kasi may nagsasabi na lotong Macau daw dahil nandyan si Boying Rimulya. Ako, I'm willing to give a chance to the ombudsman. Kasi depende.
sino ba yun? Si ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. O, Supreme Court Justice na yan, sinabi niya, that's technical malversation. So, I don't know kung anong gagawin ng ombudsman dito. So, ang dami pang mga kaso. Yung GAA 2025. Matatapos na lang ang taong ito. Wala pa rin desisyon ng Supreme Court. But anyway, better late than never. Diba? O, yung PhilHealth naman natin, doble nakaw, sabi ni Attorney Vic Rodriguez, dahil imbes na ibalik nila yung kinuhang pera, tayo pa rin mga taxpayers ang nagbayad noon dahil kinuha nila sa budget for 2026. Ginigisa tayo sa ating sariling mantika. Nakakadismaya na. But anyway, sila kasi ang nasa power. Magawa nila ang dapat nilang gawin. But look, yung survey, bumuhos ang hagupit ng taong bayan. Kaya negative 3% na lang ang trust rating ng Pangulo. Kumpara kay PRRD noong midterm 2019, positive 77 ang kanyang trust rating. Ito kay PBBM, negative 3 na lang. I don't know kung makakabangon pa ba siya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.